Alam nyo ba ang contact number ng Panginoon? Meron pong cellphone number or phone number ang Diyos. 3 lang pong numero, memorize nyo. 333. Saan ko naman po nakuha yun? De siyempre sa Biblia. San pa ba? Basahin nyo man po. Jeremiah chapter 33 verse 3. Ano po ang nakasaad? Napakaganda po. Ang sabi po ng Diyos, call on me and I will answer you. Hindi po ba yan ang contact number ng Panginoon? Tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. Jeremiah 33 verse 3. Ano po ulit ang contact number ng Diyos? 333. Bakit ba minsan hindi sinasagot ng Diyos ang ating dasal? Baka naman hindi tayo nagdarasal. Baka naman hindi tayo tumatawag sa Kanya. Anong madalas sa ginagawa ng napakarami sa atin? Nagrereklamo. Anong sabi ni San Pablo? Do everything without complaining. You call on God, but do not complain. And how much do you call on God? How often do you call on the name of the Lord? Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Huwag kayong magsasawang magdasal. Huwag kayong magsasawang manalangin. Marami sa atin, minsan lang tumawag. Marami sa atin, paminsan-minsan lang nagsisimba. Marami sa atin, tinatawag lang ang Panginoon may kailangan. At ano ang tawag mo pag naaalala mo yung tao pag may kailangan ka? Hindi po yan pagmamahal. Ang tawag dyan, gamitan. Hindi po ba? Naaalala mo yung tao pag kailangan mo siya. Hindi po yan relasyon. Yan ay business. Yan ay negosyo. Hindi natutuwa ang Diyos. Pag naaalala lang natin siya pag meron tayong kailangan. Gusto mo na ipagkaloob ng Diyos palagi ang kanyang pagpapala, ang kanyang grasya, ang kanyang bendisyon sa iyo? Call on God always. Nasa inyo na po yung number niya, 333. At pag sumagot ang Diyos sa ating tawag, madalas ito po ay sa pamamagitan ng isang pangako. That is how God answers us, through a promise. Alam na alam mo na malapit mo nang tanggapin ang iyong pinapanalangin pag meron ng sinabi at binanggit na pangako ang Diyos. Yan po yung ating narinig sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, isang ina na palaging nananalangin gustong magkaroon ng anak. Nagpadala ng sugo ang Panginoon, sinabi sa kanya, huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng anak. At nagkatotoo nga. Sinong anak niya? Si Samson, isang hukom, a judge. Alam natin ang kwento ni Samson, ang malakas, ang nakatalo sa mga Pilisteo. Bago siya binigay dito sa ina, isa munang pangako ang binanggit ng Diyos. At ganyan din ang kwento ni Zacarias at ni Santa Isabel. Matagal na silang nagdarasal, nananalangin, humihingi na magkaroon ng anak para makumpleto ang kanilang pamilya. Bago man magkaroon ng laman, itong si Elizabeth, nagpakita ang anghel kay Zacarias. And God made a promise to him. Ang iyong asawa ay magdadalang tao. At hindi lang yun. Ang kanilang anak ay magiging marangal, ang kanilang anak ay mauuna, maghahanda sa dadaanan ng Panginoon. Before the answered prayer, there was a promise. And what is so beautiful also in our reading today is the meaning of the name of Elizabeth. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalan na Isabel o Elizabeth? It means God's oath. God's promise. Dahil nagtiwala si Santa Isabel dito sa pangako ng Diyos, nagkatotoo. Pero tingnan niyo po kung ano mangyayari sa atin. Pag pinagdududahan natin ang pangako ng Diyos, hindi lang yung hindi tayo niya pagpapalain, tayo'y mapaparusahan. Kamukha ni Zacarias. Sinabi na ng Diyos, pero hindi pa siya naniwala. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi kamukha na pangako ng tao. Madalas tayo'y nangangako, pero pinapako natin.
Madalas tayo'y sumusumpa pero hindi natin sinusundan. Madalas tayo gumagawa ng pangako para na lang magkahiwalay at wala na pag-uusapan. Pero hindi ganyan ang Diyos. When God promises, He fulfills. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niyang totoo. Bakit nangangako pa kasi ang Diyos? Bakit hindi na lang bigay ng Diyos agad-agad ang ating hinihiling? Mga kapatid, ginagawa ito ng Diyos dahil gusto niyang subukan tayo. God is testing us. And what is the test? God wants to see if we are willing to wait. Because if you can wait, if you can be patient, waiting for the promise of God, it means one thing. You are trusting in the Lord. Ang mga marunong maghintay, ang mga marunong magtiyaga at magpasensya, sila yung mga taong may pananampalataya at malalim na tiwala sa Diyos. How can God knows that you really trust Him? You show it by your patient waiting. Sa pamamagitan ng ating paghihintay, diyan natin pinapakita, pinapatunayan, pinapatotoo, Panginoon, nagtitiwala kami. At hindi ba sabi natin, hindi ka makakatanggap ng pagpapala kung hindi ka naniniwala. In order to receive, you must believe. Amen? And the sign of your belief is in your patient waiting. So are you patient? Are you willing to wait on the promise of God? Pag nakikita ng Diyos na matyaga ka, naghihintay ka, huwag ka mag-alala. Darating ang iyong hinihintay. Ipagkakaloob niya kung ano ang iyong pinagdarasal. Paano natin malalaman? Paano tayo makakasiguro na totoo ang mga pangako ng Diyos? Simple lang po. Kunin niyo mga Biblia niyo. Buksan niyo ang salita ng Diyos. Because the Bible is the collection of the promises of God that He has fulfilled. Wala pong pangako na hindi tinupad ang Diyos na nakasulat sa Biblia. Yan po ang mga nakita ng mga eksperto, ng mga Bible scholars. Yung mga pangako ng Diyos sa Old Testament, nagkatotoo sa New Testament, lalong-lalo na pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Walang salita na hindi nagkatotoo na nakasulat sa ating Biblia. So my dear friends, hold on to God's promises, to God's Word. Kumapit lang tayo sa Kanyang mga salita. Yan ang pangako ng Diyos na tunay na magkakatotoo. Kung may sakit ka, panghawakan mo ang sinabi ng Panginoon, Jeremiah chapter 30, verse 17. Anong sabi niya? I will restore your health unto you. I will heal your wounds. Naghihirap ka? Anong pangako ng Diyos? Mababasa niyo po, Deuteronomy chapter 15, verse 4 to 5. Sabi niya, ayaw ko na meron sa inyo ang naghihirap, and I will bless you richly in the land of the Lord if you follow my commands. Meron pong gift, merong kondisyon. Yung mga marami sa atin na naghihirap, merong utang. Gusto ng Diyos na payamanin ka. Gusto ng Diyos na iangat ka. Pero anong kailangan mong gawin? You should follow the command of God. Nangangamba ka, natatakot ka, naguguluhan ka, nalilito ka. Ano po ang sabi ng Panginoon? Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you until the end of the world. Kasama natin siya hanggang magunaw ang mundo. Ano pang kakatakot natin? Marami sa atin dumaraan ng lungkot. Ano po ang nakasulat in Revelations? Sabi niya that God will wipe away every tear in your eyes. God will stop your mourning, your crying. Ang Diyos mismo ang magpapatahan sa atin. Ang Diyos mismo ang tutulong para hindi tayo umiyak. And that is written in the last chapter of the Bible. And that is a good news. Bakit? Dahil kung sinulat ito sa kahuli-hulihang libro ng Biblia, anong ibig sabihin? Magkakatotoo sa ating panahon. Mga kapatid, kung tayo po ay nalulungkot,
kung tayo ay nawawala ng pag-asa, buksan niyo po ang inyong Biblia. Magbasa kayo sa salita ng Diyos. At diyan po lalakas muli ang inyong loob. Diyan muli magkakaroon tayo ng bagong buhay. Ano po ang ibig sabihin ng hope? Hope means hold on, promise, entering. Hope, ulitin ko po, hold on, promise, entering. We have to declare the promise of God in our life. O sabi ko po, kailangan tayong kumapit sa salita ng Diyos. Madalas po, maraming pumupunta dito sa ating parokya. Marami pong nagpapadasal. Pero pagkatapos ko silang ipagdasal, isa pong ginagawa ko, nagbibigay po ako ng pangako sa kanila. Pag meron pong may sakit, naka-wheelchair, tatanungin ko, gusto pa nilang makalakad. Pag sinagot oo, madalas sinasabi ko, sige po, sa susunod na pagbalik nyo dito sa parokya, dito sa simbahan, makakalakad na kayo. At totoo nga po, ilang buwan, ilang panahon, babalik sila dito, malakas na. Marami din po nagpadasal para pumasa po sa bar exam, sa board exam. Meron isa, sinabihan ko po, huwag kang mag-alala. Pagbalik mo dito, hindi ka na magdarasal, umiiyak dahil bumagsak ka. Pagbalik mo dito, umiiyak ka na dahil pumasa ka na sa board exam. At ganyan nga po nangyari. Last November, pagbalik po dito, umiiyak dahil isa na siya sa mga nasama pumasa sa board exam. When you declare a promise, you give hope to people. When you declare a promise, you strengthen people to move on. Mga kapatid, kung gusto po nating may matanggap na pagpapala sa Diyos, umpisahan natin na maniwala sa pangako ng Panginoon. Hope, hold on, promise, entering. Kumapit ka, paparating na, papasok na ang kanyang pangako, ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Nakasaad, nakasulat sa Ebanghelyo na kahit nasa sinagoga, nagpapakitang masamang espiritu. Maraming mga kwento na kung saan ang ating Panginoon nangangaral sa loob ng banal na lugar, pero may sinasapian ang demonyo. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay malapit sa altar ng Diyos, na hindi ka na pupuntahan, lalapitan, sasapian ng demonyo. But we have to accept the fact, my dear friends, remember this, that being a church does not mean that we are perfect. Amen? Diyan nagkakamali ang napakaraming tao. Bakit ayaw nila magsimba? Kasi ang hinahanap nila, perfectong simbahan. Yung iba nadidisappoint, na-frustrate, nalulungkot, dahil pagpasok nila sa simbahan, ano nakikita nila? Mga chismosa. Pagpasok nila sa simbahan, anong nakikita nila? Mga taong mapanira. Pag pumasok sila sa simbahan, makikita nila mga taong marunong mangutang pero hindi marunong magbayad. Hindi po tayo perpektong simbahan. Pero napakaraming tao, naghahanap sila ng perpektong simbahan. Kailangan natin tanggapin, yan ang katotohanan, na hindi tayo magiging perpekto sa pamamagitan lang ng ating kakayahan. Pero dahil malinaw sa atin na hindi tayo perpekto, kaya nga tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Alam natin ang ating kahinaan. Kaya nga tayo nagsisimba, nagdarasal, dahil tayo'y nagpapatulong sa Diyos. Huwag kang maghanap ng perpektong parokya dahil wala kang makikita. Amen? A perfect church, a perfect parish does not exist. Lahat ng parokya, lahat ng simbahan, lahat ng parokyanos, pati ang pare, may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang pagkukulang. Tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang kasalanan. Kaya nga tayo nagsisimba, kaya nga tayo lumalapit sa Diyos. Dahil alam natin, siya lang ang makakapagpuno ng ating pagkukulang. My dear friends, do not allow the sins of others to prevent you from coming close to God. Do not allow your weaknesses to distance yourself from Jesus. Pag nalaman mo at pag naiintindihan mo na mahina ka, makasalanan ka,
na marupok ka. Doon ka pa nga dapat mas lumapit, pumasok at mag-involve sa simbahan, sa parokya, sa church. Amen? Yan po ang dahilan bakit meron tayong simbahan. Ang simbahan ang nagiging instrumento, daan, tubo ng grasya at pagpapala ng Diyos. Paano ka makakatanggap ng mabubuting bagay kung hindi ka lalapit sa simbahan? Ang kasabihan nga, you cannot call God your Father if you do not treat the church as your mother. Ang ating pong parokya, ang simbahan na ito ay isang ina. At ano ang ginagawa ng ina? Inaakay niya, inaalagaan niya, pinapakain niya, binubusog niya, pinapalaki niya ang kanyang mga anak. Amen? Ang isang tao na walang ina o walang magulang na nagpalaki sa kanya, kawawa, hindi siya magiging mabuti at hindi siya mapapabuti. Amen? Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil sa kahit na alam niya ang ating mga pagkukulang, hindi niya tayo inaabandonan. Kahit na alam ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi niya tayo tinataboy. Kahit na alam ng Diyos na hindi tayo perpekto, tinatanggap niya tayo. At sana kung yan ang Diyos na ating sinasamba, yan din ang maging ugali natin sa bawat isa. Paano mo alam na totoo kang nagsisimba? Paano mo alam na totoo kang Kristiyano kapag kaugali mo si Kristo? Na marunong magpatawad sa pagkakasala ng iba, na marunong yumakap sa kahinaan ng iba, na marunong magmahal at punuhin ang imperfection ng iba. Hindi bagay sa loob ng simbahan ang isang palasimbang mapaghusga. Amen? Remember that. Judgment has no place inside of our church. When you judge your fellow Christian, when you judge your fellow parishioners, when you judge others, it means that your mind and your heart is very far from Christ. Kasi nga si Kristo, nasa kanyang karapatan na maghusga, pero hindi niya hinusgahan ang iba. Binibigyan niya ng chance palagi ang iba. At nangangailangan po tayo ng grasya para patawarin, para unawain, para tanggapin ang iba. And how do we receive that grace? Huwag po tayong magsawa na bumalik, magpakumbaba, at magdasal sa loob ng simbahan. Amen? Meron pong isang kwento din tungkol po sa isang maliit na bata. Ito pong batang ito, pag nagdadasal daw po siya, pinagdarasal niya yung nanay niya, yung tatay niya, yung kanyang mga lolo't lola, mga kapatid. Pero napansin po, minsan nung kanyang magulang, kanyang ina, tong bata, pagkatapos pinagdasal lahat ng kanyang mga minamahal, sinasama sinisingit ang demonyo. Sabi, God bless mama, papa, lolo, lola, kuya, ate, at Lucifer. So nagtataka po, ito pong magulang, bakit pati si Lucifer sinasama? Kaya tinanong po siya, sabi, nak, bakit pati naman yung demonyo sinasama mong pinagdarasal? Sumagot po itong bata, sabi, kasi po mama, diba kawawa naman yung demonyo, wala nakakaalala sa kanya. Kaya siguro naging bad siya kasi walang nagdarasal sa kanya. Sa kasawiang palad po, namatay po yung bata, nagkasakit. At nung pong nakahimlay na itong bata, meron pong isang tao dumating, nakaitim, malinis ang itsura, isang lalaki, pumunta po doon sa libing ng bata, binayaran po lahat ng gastos doon sa kanyang libing. Tinatanong po nitong nanay kung sino siya. Ang sagot po, ako yung pinagdarasal niya na siya lang ang nakaalala sa akin. Sino po? Ang demonyo. Sa tingin niyo po, si Jesus, pinagdasal ba niya ang demonyo? Sa tingin ko po, pati ang demonyo, pinagdasal niya. Bakit? Ano po ang sinasabi natin sa creed? Pag sinasabi natin, pinagdarasal ang sumasampalataya ako, that Jesus went down to the dead. Pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Pero nung muli siyang nabuhay, saan siya galing? Bumaba siya sa impyerno. Ano po sa tingin niyo ang ginawa ni Jesus sa impyerno? Hindi lang ang iligtas ang mga ibang kaluluwa doon. Pero ako po pinaniniwalaan ko, sa pagmamahal ni Jesus, pati yung pinakamasama, gusto niyang iligtas.
At yan po ay ang tunay na diwa ng pagmamahal ni Kristo. At yan din ang diwa na sana maisapuso ng bawat isa sa atin. How do you know that you are truly loving? How do you know that you have the heart of Christ? It is when you can be kind to the unkind. You are truly loving when you can be good to those who have done evil to you. True love is loving even the unlovable. Alam po natin yan, masakit. Mismong meron tayo mga kaparokya, kasama natin sa baryo, kasama natin sa chapel, sinisiraan tayo. Meron tayong sakit ng loob sa bawat isa. At anong tingin natin sa kanila? Sila yung mga demonyo. Pero mga kapatid, kung tinatawag natin ang ating mga sarili bilang mga Kristiyano at Katoliko, kahit na yung taong nakasakit sa iyo, kaya mo siyang ipagdasal. And it takes great humility to pray for those who have hurt you. Dalawang tanong, maganda pong pagmunihan. What have we become? Have we become more kind? Have we become more loving? Have we become more patient? Kung kulang pa, magdasal tayo, patulong tayo sa Diyos. At ang tanong, pangalawa, what have others became because of us? Dahil sa akin, dahil sa atin, meron bang improvement? Bumait ba? Naging mas banal ang iba? O baka dahil din sa atin, yan ang dahilan bakit ayaw makisama ng iba sa parokya. Baka dahil sa atin, kaya yung iba, imbis na magkatoliko, nag-born again sila. Magandang tanong po yun. What have others became because of me? Pero meron pong pangatlo na mahalagang tanong. What should we become? Ano bang kailangan nating maging sa pagiging Katoliko, sa pagiging Kristiyano? Huwag nating kalimutan. Nananatili tayo sa pananampalatayang ito dahil gusto nating maging kamukha ng Diyos. Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagdarasal, nananalangin? Dahil gusto nating magbago ang ating pagkatao kamukha ni Kristo. Be Christified, to be transformed and changed like Christ.